Magandang araw mga kaibigan. So, yung nangyaring second Senate hearing ngayon na walang dumalo ni isamang government officials, akala nila ligtas na sila, no? Kaya lang, ito, mayroong isang government official na parang wala siyang kawala. Pinag-iinitan siya ngayon ng mga senador. Specifically si Senator Alan Peter Cayetano. Okay, sino yung walang kawala na kailangan niyang mag-attend sa next hearing? Kung hindi, so pwede na cite in contempt siya. Okay, siya po, walang iba kundi si General Torre. Ito, may pahayag si Senator Cayetano, isang abogado, magaling na abogado si Senator Cayetano. So, hindi siya pwedeng lukuhin ng kahit kanino man. Alam niyang batas. Okay, ito. Sa post ng Paulo Duterte supporters. Ito ang pahayag ni Senator Cayetano. General Torre, hindi sakop ng executive privilege, kaya kailangang dumalo sa hearing. He is not covered by executive privilege unless the president talk to him directly. Nako, dinamay pa ang presidente. So, sa pag-aresto kay Tatay Digong, si General Torre man talaga ang naging in charge sa lahat. Sabi niya, plano niya lahat yun eh. It's either he succeed or he fails. So, lumalabas, he succeeded. Mission accomplished. So, nadala si PRRD sa The Hague, Netherlands. So, ngayon, dahil iniimbestigan ito ng Senado, siya ngayon naman ang punteriya ng mga senador. So, yung mga cabinet officials, I don't know kung anong gagawin ng mga senador, kung ipostro ba nila na ipa-attend. Kasi nga, executive privilege. Kaya lang, sinasabi ni Senate President Escudero na hindi daw pwedeng i-invoke yung executive privilege sa mga cabinet officials. Ma-invoke lang yung executive privilege sa presidente. Cabinet officials, hindi daw. Ayon kay Senate President Escudero. So, baka pwede pa mga cabinet officials. But for General Torre, ito, very clear na itong sinasabi ni Senator Cayetano na hindi siya covered ng executive privilege. Dahil hindi naman siya cabinet member. So, kailan ba ang next hearing? Hindi ko na monitor. But I'm sure, mayroon pang susunod dito dahil hindi papayag sina Senator Amy Marcos na basta-basta na lang titigil. Napahiya sila kanina. Kasi nung unang hearing, halos nandun lahat. Puno ang mga upuan. Kanina, wala. Bakante. So, meron at merong susunod na hearing at kailangan ito. Narinig ko kanina si Senator Bato, nag-motion siya na mag-issue sila ng subpoena. So, I don't know kung sino ang isusubpoena but I believe isa ito si General Torre na isusubpoena nila. No? Yung isa pang post na nabasa ko tungkol sa mga pahayag ni Senator Cayetano is hinasabi niya na very effective daw si General Torre sa pag-aresto. Doon sa nangyari sa KOJC, mission accomplished, na-aresto si Pastor Kibuloy, but nag-surrender. Itong kay PRRD, very effective si General Torre, na-aresto at na-kidnap, nadala sa The Hague, Netherlands. So ito, tinatanong ni Senator Cayetano na kung may subpoena, magsubpoena kami, subpoena namin siya,
tapos hindi mag-attend at i-cite in contempt, sino ngayon ang mag-aresto sa kanya? Pwede ba na si General Torre ay utusan para i-aresto si General Torre? Napakahirap na tanong naman yun. So pagdating sa panahon na aabot na yung punto na mag-issue ng cite in contempt, ma-cite in contempt si General Torre, sino kaya ang huhuli sa kanya? Anyway, tingnan na lang natin na anong mangyari sa susunod na Senate hearing kung maliban lang, sabi niya, kung presidente mismo ang nag-utos. So ito na, magkakaroon na ng clash between the executive and lalong titindi ang away ng magkapatid. Ang Pangulo at ang Senator Amy Marcos dahil kung totoo itong hinala ni Senator Cayetano ng presidente ang nagsabi mismo kay General Torre na hindi mag-attend, matira ang matibay na. So, magbasa lang tayo ng mga comments Thor Mijares, sabi niya, siya ang nagsabi pwede huliin kahit walang warrant. Kaya siya ngayon sariling laway. Ricardo Alceso, Marcos, sinabihan Torre, huwag ka magpunta sa Senate hearing. Mayayari ka doon sa Senado. Los Papeles, alam na, hindi pinapunta ng nag-utos. Sino yung nag-utos? Alam nyo na. Gogatso ni Juana, malamang sasabihin ni Marcos, huwag ka dumalo. Alipuris niya yan. Zyron Dakina, naimpas na si Torre. Nathan Dumalaog, takot na si Torre, nagtatago na yan. Dante Perpetua, kulong na yan sa Senado. Osias Duarte, good news at makakarap ni Two-Star General Torre ang may alam sa batas. Dito ka magyabang sa harap ng taong may alam sa batas kagaya ni Senator Cayetano, Senator Amy plus si Senator Bato at Senator Bongko. Nakikita ko na, mangangamuti ka talaga, Two-Star General Torre. Okay, so good luck. Anong mangyari kay General Torre sa susunod na Senate hearing? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talanding.